Magandang araw sa ating lahat, magandang gabi sa ating mga tagapanood, tagapakinig sa ating channel YouTube Pound for Pound Sports. Napakagandang bakbakan kanina, nasa elite level po ang bakbakan sa pagitan ni Inoue at ni Nery. At marami talaga ang mga gumagawa kanina ng mga kanilang version, no? Kahit hindi pa nila napapanood. Dahil doon sa ibang mga pinapalabas, pinabalita, ay natalo daw si Inoue. Bumagsak daw, although bumagsak naman talaga. Pero sa sobrang frustration ng ibang mga vlogger, no, ng ibang mga content creator na gusto nilang matalo si Inoue, sila na mismo gumawa ng script, no? Pero kanina nasaksihan natin yung elite level na bakbakan, ano, dito kay Inoue. At nakita natin mula rounds 1 hanggang 5 hanggang 6 ay napakaganda ng palitan. Yung unang-una, very promising si Nery, ano, dahil sa unang round, no, bumato si Nery o si Inoue ng isang huge right. Yung kagad gusto niya tapusin si Nery, no? Yung tinatawag na go home punch para tapos na si Nery, umuwi na lang, knockout na. Yun ay isang statement mula kay Inoue na tatapusin kita, papabagsakin kita agad. Yun ang mensahe niya kay Nery. Pero yung big punches from both, no, wala naman medyo naapektuhan hanggang sa yung huge left hands drops Inoue. Tinamaan siya ni Nery. Talaga namang sabi ni Inoue, I respect his power, no? At tinamaan nga siya, so nasaktan si Inoue, no? At not just nasaktan, he was hurt badly. And then umaatras si Inoue, nakita natin, no? Gaya na nang natikman niya kay Donaire, mas masaklap yun dahil talagang nayanig siya, nabasag yung kanyang orbital at nag-pedal back siya ron, ano? At yun nga, naka-recover naman tong si Inoue, no? Pero may mga major warning signs na pwede na siyang tapusin ni Nery, no? This was the first time actually na Inoue has ever been down. Yun ang pinaka-first time niya na napabagsak siya, no? Pero nakabangon naman siya. Sa round na yon, round 1, ang score dun is 10-8, no? Kasi na-knockdown siya ni Nery. Sa second round naman, mga kamao, no? Eto na, si Inoue comes out with his hands high. Kasi tinamaan na siya, naging cautious na siya, no? Kasi bababa siyang ganun lagi, lalo na pag natansya niya yung kalaban niya na kaya niya, no? Hindi niya nire-respect yung power. But this time, nakataas yung kamay ni Inoue, no? Inoue making great use of his right hand to the body. Kasi pag ang southpaw kasi, di ba? Pag southpaw kasi, iba yung stance. So, there is tendency na tamaan talaga itong si Nery. Especially, nakikita mo si Nery, hindi ganun kataas yung kamay niya kapag malayuan, no? Pag malapitan lang, babatuhan ka, doon lang siya nagtataas. Yun po napansin natin, no? And anyway, yun nga po sa round 2 pa rin, yung champion na si Inoue is nahalata na maging cautious na siya this time. So 2 rights to the body, no? Binigyan niya itong si Nery, tinapunan niya ng dalawang right. Itong si Inoue, itong si Nery, and then bumagsak itong si Nery, no? Mula dito sa isang sharp left hook. So bumangon agad si Nery, no? Parang hindi naman siya ganun ka-damage. Talagang nagbigay agad si Inoue ng statement niya bilang ganti, no? At ang score doon, although bumagsak, pero ang pagkakascore yata rin is 10-9 pa rin, ano, or 20-27. Anyway, punta tayo sa round 3. Slower pace na po, no? Naging slow. Siguro, binigay na nung dalawa at naging cautious na sila sa isa't isa. Binagsak mo ko, o binagsak rin kita. Siguro medyo nagtatansyahan, ano? So, sa round 3, slower pace in this round, but still intense. Siyempre, malalakas. At baka anytime magkapatulugan na sila kasi nga napabagsak. Baka dito na mag-even, ano? So, Inoue making great use of his right, no? Yung kanyang kanan. And then his right hand to the body. Great chin, ano? Kay Inoue, kahit tinatamaan siya. Another one. Nery still dangerous pa rin kahit na bumagsak. Now with the left counter niya, gaya ng tumama kay Inoue, no? But the champion is in command, halata. Na natansya niya na, kababato niya, tinatamaan agad itong nababasa niya na at na-adjust niya na. Kaya medyo nakikita natin si Inoue, medyo nag-show off siya, no? Dahil hindi naman ganun talaga si Inoue noon. Simula nung naging champion siya, naging undisputed siya, medyo nag-show off na siya, no? Kaya para i-entertain actually yung mga Japanese fans niya at saka yung mga viewers dun.
And then pagdating sa round 4, eto na, Neri coming forward kasi very frustrated na siya eh. No? Kasi nung una napabagsak niya eh. Tapos binagsak din siya at medyo Inoue was in command. So, ang ginagawa ni Neri is move forward siya while Inoue is maintaining the distance kasi doon umiiskaw si Inoue. Ayaw niya itong si Inoue, si Neri na medyo brawl type ang laban, no? So, ang ginagawa ni Inoue, ginajab niya itong si Neri para masira yung momentum at hindi makapasok basta at hindi makatapon. And then still scoring with a sharp right hand. Inoue lands and Neri laps. Usually pag dumatawa, medyo hindi nila gusto. Uncomfortable sila sa mga ganung experience. No? So Inoue is disgusted and smashes home from shots and laps back. No? And strong right hand by Inoue, another to the body, left hook to the body, yung kanyang signature punch. At alam na natin na medyo na hinahalata na si Inoue nito na prostrate na si Neri. Kaya pagdating sa round 5, alam ko rito medyo two right hands na by Inoue. Back on jab, Inoue outboxing Neri for fun na. Ito na yung papaganong-ganon na siya, yung para ma-entertain, And then scores a 1-2 combination, At medyo nagkakatamaan yung ulo nila rito. At nahalata ni Inoue na napoprostrate na si Neri dahil gusto nang isunga yung ulo. Kaya sabi ni Inoue, sinaway niya, sinabi, hindi, ayoko niyan, parang gano'n. Nahalata niya, baka i-headbutt siya. So, na-warn dun si Neri for use of head. So, straight hand, binigay ni Inoue kasi medyo na-bad trip siya. Binigyan niya itong si Neri at bumagsak si Neri. Again, from a left hook. And Neri, medyo damaged na. Halata na yung mukha niya. Medyo nagbablush na. Left hook from Inoue, the bell ends. Nakasurvive si Neri. So, alam ni Neri, he's down, dun sa mga rounds na yon. At ang tangi lang up niya ay yung 1, At ito nga, dumating na sa round 6. Kitang-kita na hindi na yung composure ni Neri is medyo wala na, Kaya medyo nagpapanik na si Neri, pati yung throw niya, pati yung binti niya, medyo wobbly na siya, Kahit hindi naman siya masyadong tinatamaan ng solid dahil siguro hindi pa siya nakarecover sa lakas ng mga tama niya, mga tapon, kaya medyo nakikita na natin. Kaya from there nakikita ko hindi na ito magso-survive, hindi na tatagal. So left, he scored the knockdown early. Itong si Neri, nakascore siya, kaya inuulit niya yung ganun na maari baka maulit niya. Pero si Inoue naging cautious na at nag-adjust na dun sa left. Nagpakilala na yung left ni Neri, medyo mag-a-adjust na ako, baka masingitan ako. So ang nangyari, Inoue knocks Neri out cold, with a right uppercut, straight right. Bagsak si Neri at panalo si Inoue. So mali ang istoryahan nitong ibang mga vloggers na nakalagay doon. May mga sinulat pa sila na tinamaan daw ni Neri at hindi na nakasurvive si Inoue. Bagsak. Kung hindi ka nag-research, kung hindi ka nakapanood, baka malamang i-report mo rin yung gawa-gawa nila. So still, Inoue is the undisputed super bantamweight champion of the world. The official time sa pagkaka-knockout is 1.22. Great fight, great performance for the monster Inoue. Panalo siya and still, I think, number 1 pound for pound pa rin. So yun po, talagang sino kaya ang tatalo dito kay Inoue? Kahit sinasabi nila na si Casimero daw pwedeng tumalo kay Inoue. But the last fight of Casimero, yung last niya, medyo hindi pa rin nai-impress yung iba kung lalabanan niya si Inoue ng ganun ng performance. Because Inoue is a very good counter puncher with power, At alam niya kung paano mag-adjust kapag siya ay tagilid na. Ito nga kaya ang tawag dito, Donaire nga, nung tinamaan siya, ang ginawa niya, yakap siya. Kasi para makasurvive siya at hindi siya matuluyan. Actually, yun lang po yung matinding natikman niya. But still, yung pinakamatindi niya natikman yung unang fight nila ni Donaire. So yan po yung naging laban. Inoue is still the champion. Yung mga frustration ng ibang hindi fan ni Inoue na hindi napabagsak, medyo frustrated pa rin sila. So kasi tingin nila, kasi meron pa talaga may kakayahan patumbahin itong si Inoue. We know that Casimero has power, he has the skills, But
are those skills enough to beat the Japanese monster? Yun ang tanong. Marami nagsasabi, siguro sa scoring sa rate from 1 to 100, chance of Casimero to win for them is just 30 to 40. But for others, 60 to 70, tatalunin daw ni Inoue itong si Casimero. And hopefully, no, matalo ni Casimero kung matuloy man ang laban, kasi hindi na siya pinapansin ni Inoue because he doesn't have the title. So Inoue has moved to super bantamweight, and he faced yung mga champion at naging undisputed na siya. I think he's looking for more legacy, and he thinks there is no legacy in fighting Casimero, no? But still, he has to face. Casimero has to get a title, no? A title shot na talagang maging labanan talaga siya ni Inoue ulit, no? So hanggang dito lang tayo mga kamao, and don't forget to share, like, and subscribe sa ating channel, at pipilitin natin makapag-upload lagi sa mga fight, no, ng boxing at ang other combat sports. Hanggang sa muli, ito po ang Pound for Pound.